Lo, okay ka lang? Ay wait, parang alam ko to. Hindi ko alam paano mag-tumbling pero para sa'yo, sige na lang. Bakit malungkot ang beshi ko? Hindi kita beshi pero inaasar nila ako eh. Kasi ang laki doon ng katawan ko. Hala, hindi ako marunong mag-comfort pero alam mo anong sagot dyan sa kalungkutan mo? Mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Alam mo, isang click mo lang sa button, 10 tao na ang magdadagdagan at may part talaga sa life natin na nakaranas tayo na inaasar, lalo na sa physical natin na anyo. Payat ako since elementary, high school at hanggang college. Kaya since elementary din ako nakaranas ng mga ganon. Marami din akong natatanggap na mga pang-aasar at ang pinaka-common doon ay yung ang payat mo, kumakain ka pa ba? Eto naman, gaano ba ako kapayat sa paningin mo? Malamang kumakain ako. Sa tingin mo, daig ko pa si Papa Jesus sa 40 days niyang fasting? E di sana, abo na ako ngayon. Sinasabihan din ako ng uy, kumain ka ng marami. Marami pang handa para madagdagan na rin yung timbang mo. Alam nyo, marami naman akong kinakain pero ganun pa rin yung katawan ko. Kaya hindi ko na lang pinipilit kumain. Pero kung pipilitin nyo akong kumain ng marami lalo na ngayon na birthday, hindi ilang timbang ang madadagdagan, kundi yung mga tao na mamimit ko si kamatayan. Literal po na nakakataba naman yung puso yung suggestion ninyo. Salamat po. Maliban dyan, meron din yung hala, ang payat mo. Excuse me, palagi kong nakikita sarili ko sa salamin every morning. Di mo na kailangan pang i-remind. Tsaka, sino ka ba? Hindi rin ako nakaiwas sa alam nyo yung mini-measure yung wrist? Oo, yung ganon. Teka, ipakita ko sa inyo yung wrist ko. Ganyan ako kapayat, kaya yung iba naku curious na i-measure eh. Alam ko naman na mostly sa sinasabi nila ay joke lamang or concern lang sila. Pero meron yung iba na nakakalimutan din nila yung boundaries to the point na nakakasira ng confidence. Meron din yung time na naglalakad kami ng mga kaklase ko tapos meron kaming nakitang aso. Then ang sabi ng isa kong kaklase, "Hoy aso, may buto kami dito, baka nagugutom ka." Hala, si classmate, baka walang salamin sa kanila ah. Di niya rin ba alam na butot balat lumalakad din siya? I mean, pareho rin naman kaming payat ah. Meron din yung sinabihan ako na parang zombie daw at alam nyo galing din yung sa taong payat na tulad ko. Pero ibang tao na rin yun. Alam mo, para kang zombie. Huy, inaano ka ba ni Riri? Payat ka rin naman ah. Kahit na. Oops, kalma lang po tayo. Anong kalma-kalma? Rumesbak tayo! Alam mo kung ako magiging zombie, ligtas ka kasi wala akong makain sa'yo. Hindi ko alam kung saan lumipad yung utak mo. At marami din ako naririnig maliban dito. Parang poste daw ako, bamboo, walis tingting, plywood. Di kayo na pinaka-perfect at special na gawa ng Diyos. Tapos, ako lang yung normal. Pero para sa akin, kontento na ako sa katawan ko. Alam niyo bakit? Kasi meron yung iba na nagda-diet at nag-workout para pumayat. So bakit naman ako magdadagdag ng timbang kung pinapangarap ng iba yung pagiging payat? Hindi naman ako yung literal na payat na isang blow lang ng hangin, lipad agad. At isa pa, sa Pilipinas tayo eh. Alam naman natin na hindi biro yung init dito. Kulang na lang gawin tayong inihaw. So malaki advantage na rin para sa mga payat na tulad ko kasi hindi gaanong naiinitan yung katawan namin at presko yung aming katawan. Pero ako kahit payat ako, may time din na grabe ako pagpawisan lalo na yung sa paa at kamay.
or yung tinatawag nila na waterbender. Siguro kung nadagdagan na yung timbang ko, sure ako na pagpawisan ako kahit na malamig yung panahon. At kung pilitin ko kumain ng maraming marami para madagdagan yung timbang ko, sa totoo lang, sakit sa puso ang makukuha ko. Nakakatakot lang din kasi na namamana sa amin yung ganong klaseng sakit. Ayaw niyo maniwala? Tanong niyo papa ko, di ba pa? So bakit ko naman problemahin yung mga problema nila kung ako mismo hindi ko naman pinoproblema yung katawan ko? Gets niyo? Pero may advantage din naman yung mga malalaki ang katawan tulad ng hindi madaling makidnap at may self-defense. Samantalang kami isang suntok lang, bali agad. Tapos kung malamig yung panahon, hindi madaling malamigan yung katawan nila. Huy, ayos ka lang? Hindi be, ang lamig. Anong malamig? Ang init-init kaya. Malamig no? Umuulan tapos sa kaon ng electric fan? Payat ka kasi wala kang fats? Kung mag-donate ka kaya? Kung pwede lang. So, ano ang punto ko dito? May mga pros and cons yung katawan natin. At kung ano yung meron sa atin, tanggapin na lang natin, kaya love your body. Pero masama rin kapag sumobra o mas lalong nagkulang yung ating timbang at importante pa rin na alagaan natin ang ating katawan. Sumali na kayo sa aming Facebook group at suportahan ninyo ako sa aking Facebook page.